Basa ng salita ng Diyos. Okay? Basahin po natin yun. Continuation po ito ng mga napag-aralan po natin noong nakaraan. At na-preach ko na rin ito kagabi sa prayer meeting. Okay? So, buksan po natin ang Biblia. Dito po tayo sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Verse number 2. Okay, basahin po natin mabuti. Daniel chapter 12, verse number 2. Okay, nakita nyo na? Okay, ready? Read. And many of them that sleep in the dust, the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words tonight. I pray, the Father, na kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. At harinawa, balalahanan nyo kami dito po sa mga salita po ninyo, Diyos. Hamunin nyo po kami. Sa madami sa pala ng Kristo, sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, so, ito ay naituro na ito ng mga, I think, mga last month. Why soul winning is so important. Ito po yung karugtong nito, why soul winning is so important. Okay? Kaya mahalaga po ang soul winning kasi po mahalaga ang kaluluwa. Okay? So, unang dahilan, bakit tayo nagsoul winning, mga Kristiyano, ito po yung isa sa mga dahilan. Una, number 1, nakalagay dyan, because souls are eternal. Yung ating kaluluwa po, ang kaluluwa ng tao ay eternal. Yung katawan po natin, blessing po yan. Pag tayo po abot ng 70, ng 80, mas bless yata yung Senator Juan Ponce Enrile, siya po ay 100 years old na. Yung kanya pong tawag doon, yung kanyang pag-aabot pa siya ng birthday niya next year, February 13, 101 na siya. Okay, Ang ganda, Juan Enrile, 101. Pambihira, ganda. Enrile, 101. Ang galing, So, nakakatuwa na meron tayong mga kilalang tao na maabot ng ganon. Di ba? Hindi kagaya nung, ang kalimitan kasi ng tao ngayon, pagka namatay ng 70, matanda na. Pag namatay ng 40, okay na rin. O, di ba? Pambihira. Pagka namatay ng mga 20, bata pa. Ganun po yan. So, ibig sabihin, ito katawan natin, temporary lang ito, kapatid. Okay? Temporary lang ito. But the soul, yung totoong tayo, eternal po yan. Kaya ang sabi po dyan, and many of them that sleep in the dust. Dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, ibig sabihin, there will be a division. There will be part ways pagdating ng araw. Yung iba mapapahamak doon sa lawa ng apoy, yung iba ay magkaroon ng condemnation, while others, sila po ay magkaroon ng blessing kasama ang Diyos. Okay? So, yun po yan. Ano pa dito, mga kapatid? Kaya mahalaga yung soul winning. Kaya ganito, sabi nila, bakit, Pastor, lagi lang kayo nag-soul winning? May nagtatanong sa akin Bakit kayo lagi nag-soul winning? Wala lang. Utos naman ng Panginoon yan, di ba? Soul winning. Kasi nung una, ako po gusto na mag-backslide. Ayoko na sa ministry. Nakita ko lang, nasa barutas ako ng barko, nakita ko lang dun sa baba, mayroong isang Bible student, nagsoul winning po siya doon. Halatado ko na yun ay Bible student, nagsoul winning siya doon. So wala po siyang words of encouragement. Pero yung very act na nakita ko, na yung tao na yan, yung nagtitinda doon, kung ano man yun, fishball man yun, o ihaw man yun, sinusulwiningan niya. That was a great encouragement to me. So, babalik ako. Pauwi na sana ako, babalik ako na Nasibo na ako noon Diretso na Surigao yung barko.
Buti nag-start over doon, inakita ko. Di balik na. Di ba? So, ibig sabihin, walang salita, but actions speak louder than words. Mga kapatid. Okay? Yun po yan. Na-encourage po tayo. So, dito po, makita po natin sa kwento ng Panginoon, souls are eternal. Dito po sa Luke chapter 16. Luke 16, verse number 19. Ano po sabi ng Banal na Kasulatan? There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Pagkatapos, mga kapatid, pagdating sa verse number 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by angels into Abraham's bosom. Gano'n naman talaga. Yung mahirap, unang mamatay. Walang gamot eh. Walang pang ER. Walang pang maintenance. Walang pang ang tawag na oxygen. O bumili na ako ng oxygen. May oxygen na dyan eh. Sa tabi. O. Sa tabi, may laman pa yan. May oxygen na dyan. Para pag kinampos ka ng oxygen, meron dyan. O. Huwag nyo lang inumin, ha? Ano yan eh? Hindi ininom yung oxygen. Okay? So, ganun po yan, kapatid. Okay? Ngayon, yung mayaman, siyempre, and the rich man also died and was buried. Dalawang klaseng kamatayan, dalawang klaseng tao, dalawang klaseng patutunguhan. Pininto po ito ng Panginoon because there is a literal reality about hell and there is a literal reality about heaven. And there is, meron totoong eternal life. At yun yung kaluluwa natin ay eternal. Kaya po, huwag na natin patagalin yan, nagmamakaawa yung rich man. Okay? Pagdating sa Revelation chapter 20, verse number 12, makita po natin ang kwento po ng Banal na Kasulatan. Ang sabi diyan, and I saw the dead, small and great stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of the things which were written in the books according to their works. Isipin nyo, pagdating ng araw, ano yung gawa natin? Kaya yung soul winning, doing the main thing. Okay? Gagawin natin yung pinakamahalaga kasi yun po yung kabilin-bilinan ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Hindi po sinabi ng Panginoon, you give your tithes and offerings, you pray. No. Go. And teach all nations. Yun po yung pinaka-primary, important, essential na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang tawag po niyan Great Commission. Kaso lang, ang mga Kristiyano, pag nakarinig, Great Commission. That is, last command. Pag narinig ng mga Kristiyano, lost command. Alam nyo, nung mga 1989, 1990, 1991, ang mga simbahan noon, merong evangelistic night. Minsan 3 days yan, evangelistic night. Merong mga evangelistic conference. Pero ngayon, wala ng mga simbahan gumagawa niyan. Ano ang ginagawa ng mga simbahan ngayon? Mission conference. Anniversary. O, di ba? Festivities. Nakuha nyo? Hindi masama magbigay ng mga gifts noong araw. Pero noon, ang binibigyan ng mga gifts, yung mga visitor. Ngayon, ang binibigyan na natin, mga missionary, mga pastor. I'm not against that. Di ba? Appreciation yan Bakit ba? Kung may pera naman, di ba? Kung may pera, why not? May blessings, why not? So, yun po yan, mabuded. Okay? So, pagdating sa verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. There will be a time
You will face God. I will face God. And we will give an account. There will be an accounting. Kaya sabi ng Panginoon, every one of us shall give account sa Diyos. So there will be accounting. Okay? Another reason why soul winning is so important, pangalawa, because souls are important to God. Ang kaluluwa po ay mahalaga po yan sa Diyos. Mga kapatid, mahalaga po yan. Dito po, meron po tayong mahalagang bagay. Mahalaga po yung relo natin kasi tinitingnan natin ang oras. Mahalaga po yung mga cellphone natin kasi po yun ay merong mga calls po dyan. Meron po mga messages dyan. At nandoon yung mga information po natin. At nandoon yung mga, ang tawag niyan? Mga books natin, mga notes natin, mga planner natin, andyan. Mga pictures natin, mga memories natin, andyan. Mahalaga yan. Di ba? Mahalaga din na mayroong mikropono para marinig natin ng maayos. Mahalaga din na mayroong electric fan kasi para malamigan tayo. Mahalaga, lalo na pag ma-aircon ito, di ba? Sarap siguro, no? Pag natapos yan, hindi na matapos, ano? Para, gusto ko madiretso ito doon eh. Diretso muna. Pag nadiretso, so na project, ang sabi kasi, mataas ito, di ba? Ibababa. Hindi. Magtambak tayo hanggang dito. Di ba? Tataas. Lalapit na tayo. So, ang pulpito natin, ganun nakataas. Stage. Di ba? Kasi ang flooring, ganito na eh. Di ba? Ang flooring eh. Binabaha ba to? Ganyan lang? Hindi. Last year, abot dito ah. Last year, parang dito, di ba? Oo. So, ibig sabihin yun, ito yung standard. Yeah? Standard. Papambihira, no? Pwede na architect maglagay ng ano, di ba? Biga dyan, ano? Hindi ka na maghukay, eh. Diretso, ano? Pwede ba yun sa engineering? Hindi pwede, ano? Pwede? Akala ko, hindi pwede, eh. Kasi nakikita ko sa mga kalsada, binabakbak, eh. Hindi ko maintindihan yun. Ang logic yun, eh. Bakit bakbakin? Bakit hukayin? Tapos tambakan ng isang metro. Di ba? Hindi ko talaga maintindihan yun eh. Ang iniisip ko, di ba pwedeng tusukan na lang ng bakal? Bakal, di ba? Para dumikit yung ano, yung simento. Sabagay, hindi naman ako engineer. So wala tayong karapatan, di ba? Kaso lang matibay na eh. Pag binakbak mo, wala akong paliwanag, no? Garalan ko maya. Nahirap na. Baka maraming magalit engineer sa atin, eh. Anong concept niya, di ba? Anong concept niya? So, may mga paliwanag sila, eh. Oh. Important, mga kapatid. Mark chapter 8. Mark chapter 8. Mahalaga. So, souls are important to God. Magsimula po tayo sa verse number, Verse number yan. 8:35. For whosoever shall save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Di ba? For what shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? What shall it profit a man? Alam nyo na, maraming mga taong mayayaman. They died. Nung namatay, wala silang naiuwi. Di ba? Kagabi na ikwento ko, may pangalan. Ngayon magkwento ako, walang pangalan. Kasi nasa podium ako, nagkakape ako sa Starbucks. Matagal na to. Dumating yung tiyo ni Pastor Rap, Brother Cesar. Sabi sa akin, Pasubong, bumulong eh. Kilala mo ba yung parating? Sabi ko, sino ba yan? Yan yung may-ari nito. Bihira, no?
Maya-maya, sabi ng gwardiya, malis kayo dito. Sabi ko, nagkakapi ako eh. Hindi, kailangan ng may-ari. Wala kang magawa, kailangan ng may-ari. Sipin mo, masama ang loob mo, pero tumayo ka. Ilan ang gwardiya? 18. Parihang ribbon, parihang gupit, pariha ang kulay ng Amerikana, parihang pantalon, parihang sapatos. Hindi mo ma-identify kung malayo ka ng konti kung sino ang totoong may-ari doon. Nakuha niyo ba din? May pera eh. Pero pag namatay siya, yung kanyang bodyguard, hindi kasama yun. Hindi kasama. Pero doon sa Korea, nakaano ko ng isang libingan doon. Doon sa pinagtitipingan ng Jumong, pininto, nilibing doon yung hari nila. My goodness. Kasama yung mga bodyguard. Sipin mo, yung mga gwardya ng hari, kasama nilibing. Sabi ko, kung ako yung gwardya, taakas na ako. Baka sama ka ng buhay, bahala ka dyan. Total, patay ka na eh. Diba? Pero dahil sa kanilang yung duty nila, talagang sinamahan nila yung hari nila hanggang kamatayan. What a lovely story. Diba? Arinawa, ganun ang mga Kristiyano, no? Hanggang kamatayan, maglingkod sa Panginoon. Kaso lang Kristiyano, pag nagipit, magkatrabaho, hindi mo makita simbahan. Yung kanina, yung kausap ko, pastor, na-backslide pa ako eh. O bakit? Naggipit. Okay, no? Naggipit eh. Kinakailangang maghapit. Kaya hindi na ako makapagsimba. Sipin mo yan. Ang sarap pakinggan, di ba? Naggipit, kaya naghapit. Kaya nag-backslide po ako. Parang katanggap-tanggap sa lipunan. Di ba? Pero hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Okay, yun po yung tandaan natin. Matatanggap ko bilang tao, matatanggap nyo bilang tao, kaso lang hindi matatanggap ng Diyos yan. Kasi ang sa Diyos, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. You cannot serve God and mammon. That's God's. Okay? So, ito po yan. Prophet, what shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? So, ang dito, ang kaluluwa, mga batid, bakit mahalaga yan? Kasi po, lagi natin naririnig na ang tao, uubusin niya yung resources ng buong mundo just for the materials making a person. Yung hormones, yung enzymes, yung protein, yung mineral na gagamitin na construction ng katawan na ito, it will drain the resources of the whole world. Sabi ng isang pag-aaral, it will only take $6 trillion. Yung materials pa lang ha, $6 trillion. Ibig sabihin nito, yung resources ng Amerika, yung resources ng Europe, yung resources ng Canada, yung resources ng Australia, pag samasamahin mo yan, material pa lang po paggawa ng isang tao. Pero to construct into a functional human being, it will drain the world's resources. Sipin nyo kung gaano. Tayo, di ba? Napakasimple. Magtanong ka, magkano yung bike na yan? 80,000. Bisikleta lang yan. Bisikleta lang. 80,000. Grabe ng bisikleta niyan. Hawakan mo, ang gaan-gaan pa, tapos 80,000. Tapos tanong ka dito, kabila, magkano yung upuan ng bike? 25,000. Walang hiya. Upuan lang 25,000. Magkano ba yung bisikleta na yan? 450,000. Hirang bisikleta yan. Ano gagawin mo? Parehang bisikleta, magkakaiba ng presyo. Di ba? Bibili ka ng motor. Magkano yung motor? Kung ano mo lang dyan. Pero pag magtanong ka ng Triumph, pambihira. Tawag yung isang pastor. Subong, baka gusto mo ng motor.
Sabi ko, sino bang ayaw? Magkano yan? Mura lang, kalahati. Kalahati? Kalahating ano? Kalahating milyon. Ano ba klaseng motor yan? Sinid sa akin. Ilalam ko, pambihira, 1.5 billion pala. Sipin motor lang, 1.5 million. Sabi ko, hindi ako nangangarap ng motor na ganyang kamahal. Sa ngayon, pinapangarap ko lang L300. O kaya yung basta band na magamit ko pang soul winning, yun lang. Hindi ako nangarap ng ganon. Simple lang. Okay? So yun po yan, mga batid. Kaya ang kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Kung hindi mahalaga ang kaluluwa sa Diyos, hindi niya ipapadala yung kanyang anak po dito, mga batid, no? And He will not even dare to sacrifice His Son. Hindi na. Ilan pa lamang naman population ng tao nung araw eh. Di ba? 2,000 years ago. Total, sovereign naman ng Diyos. Dapat tinuluyan niya yung tao. Nung kay Noah pa lang. Nakuha nyo? Mga maloko kayo Lunod na lang kayo lahat. Panginoon, merong 8 matino. Damay na kayo. Total, 8 lang naman kayo eh. Akyat tayo sa langit, di ba? Tapos ang mundo. Wala na sana tayo ngayon, tama ba? Sa 8 na yun, ang grabe kadaming tao. Yung 8 noon, 8 billion na ngayon. Nakuha nyo? Mula sa 8 katao, 8 billion na ngayon. Iba't ibang lahi na. Kaso lang, dahil mahalaga ang kaluluwa, yun. Hinayaan ng Diyos. Kasi kung tinapos na niya yung mundo noon, yung tao noon, hindi ma-display na mayroong Diyos. Hindi malaman ng tao that there is a real God. Diba? Yun po yan. So, pinadala ng Diyos. Another one. Because Jesus paid a high price. So, ang Panginoon po natin, binayaran niya yan. Di ba? Binayaran ng Panginoon. Hindi po binayaran ng Panginoon ng blank note or blank check. Hindi po binayaran ng Panginoon sa GCash po ninyo. Ito si Harvey, lang to, 1 milyon, mapadala ang Panginoon para maligtas ka. No? Ang sarap siguro ng ganun, no? I-GCash na lang. Ang bihira, kaligtasan mo, i-GCash lang. Ang sarap siguro nun. Siguro matututo na ako ng GCash. Meron akong GCash. Pero problema, hindi ako tinuturuan ng mga kasama ko sa bahay. Kasi sabi nila, pag natutunan mo yan, Dad, ikaw pa naman gastador. Pag may nangangailangan, tudo ka. Kaya hindi ako tinuturuan. Ayaw nila. Hanggang ngayon, hindi ako matuto. Hindi ko na rin alam. Para walang gulo. Madali lang naman sana yan kasi hindi ko na inaral. Para hindi na gumulo. 1 Peter, mga kapatid. 1 Peter. Chapter 1. Verse 18 to 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things. So, hindi po tayo niredeem ng Diyos ng corruptible things, ng material things, ng temporary things. Hindi po tayo niredeem ng Diyos. As silver and gold. Hindi ka binayaran ng pera. Hindi ka binayaran ng mga makamundong bagay. Ngunit, ang sabi dyan? Pagdating sa verse verse 19, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Yun. So, binayaran ng Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang dugo. Minsan, may simbahan na doon sa New York. Ayaw na ipakanta. Baptist pa naman yun. Yung nothing but the blood. Kasi sa mga vampira daw yun. Anong klaseng pastor ito?
Papanood siguro nito ng vampire. Di ba? Ayaw na paano, ipakanta sa kongregasyon yung nothing but the blood. Kasi sa mga vampira doon. Yung maganda na mensahe, nothing but the blood of our Lord Jesus Christ. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya mga kapatid, binayaran po ng Panginoon sa magitan po ng kanyang dugo. Di ba? Sa lumang tipan, it was just only a picture. Kakatay sila ng mga tupa, ng mga sheep, naman yan. They are going to sprinkle it to the Holy of Holiest to cover their sins for a period of 1 year. Annually, pupunta sila doon. The same ang ginagawa po nila to cover their sin for a period of 1 year. At dahil seremonya yon, meron kang sin offering. Pagkatapos niyan, dahil meron ka ng sin offering, kinakailangan mo magkaroon ka pa ng peace offering sa Panginoon. Mapayapa na, saka ka pa reconciliation. Ang hirap noon. Di ba? Pero ngayon, napakadali. Kasi kung saan yung kasalanan natin sumagana ang biyaya ng Diyos. Nasa grace period po tayo. And it's only by the grace of God na tayo po ay napapagamit sa Panginoon. It's only by the grace of God na nandito po tayo nagpe-permitting. It's only by the grace of God. Na nakapagpatuloy tayo, it's only by the grace of God na tayo po'y makaakay ng kaluluwa. Biyaya ng Diyos yan sa atin. Kaya wala tayong maipagmalaki. Di ba? Hindi natin masabi, yung tao na yan, ako nagsulwining yan. Nagsulwining ka, hindi ka naman na nagligtas. Di ba? Bakit? Niligtas mo kung gusto mo. Gumaya ka ng taga Davao. Dadahan kayo sa akin, akong pipirma ng kaligtasan nyo. Di ba? Hindi yun eh. So, wala eh. Ibig sabihin nito, mapatid, ang atin, we are just human instrument. Papagamit lang tayo ng itong mikropono, instrumento po yan. Pag nilakasan po ito, yung treble, masakit sa tainga. Pag nilakasan mo ang bass, masyadong mababa naman. Pag binulyum mo ito, napakaingay naman. Nakuha nyo? Ganon din yung piano na yan. When a wrong person sit down there, it will become a noise. Di ba? But in somebody who knows how to play, it becomes a music, harmony to your ears. Di ba? Yung salitang love na lang eh. Love na yun pag-ibig na yun. Pag sinabi mo in a nice way, it will be nice to you. Pero pag sinigaw sa'yo, it will be irritating. Ano? Simple words. Kaya dito mga kapatid, yung soul winning, Jesus paid a high price. Ngayon, kung presyo yan, tingnan nyo ang kaligtasan ay may presyo. Kaya yung paglilingkod natin, there is also a price. Price yan. Do we pay for it? No. The presyo yan. It will cost you not money, but your time. Kaya, di ba, makikita nyo sa mga, mga notes, to the eyes of a child, di ba, love, yung word na love, is spelled time. Okay nyo? Di ba? Yung pag-ibig, ang spelling noon ay T-I-M-E. Hindi L-O-V-E. Kasi sabihin mo, mahal mo yan, wala ka namang oras. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi ka naman nagsisimba. Mahal na mahal ko ang Diyos. Walang hiya. Hindi ka naman nag-meeting. Mahal ko talaga ang Diyos. Gusto ko maglingkod sa Kanya. Hindi ka naman susulwining. Mahal ko talaga yung mission na yan. I really love mission. Wala ka naman binigay sa mission. Drawing lang. Ano kanyo ba din? Kaya kung mahal natin ang Diyos, we are going
to sacrifice something that is called time. Bigyan natin ng oras yan. Lahat ng bagay may oras eh. Magbibiyahe ka, may oras yan. Ha? Punta ka sa palengke, may oras yan. Yung galing sa bahay nyo, papunta rito, pag-isip mo, 10 minutes lang yan. Pero ang realidad niyan, isang oras minsan. Nakuha nyo? Isang oras minsan. Oh. Yung alam, magturo ako doon sa Bali Golf eh. Sabi ko, total, bahay lang naman. Nung nakaraan, sabi ko, 30 minutes, kaya ko yan. Anong 30 minutes? Hindi pa nga ako naka-U-turn dyan eh. 30 minutes na eh. Sabi ko sa sunod, gawin kong 45. Pagdating ng 45, nasa gate pa lang ako ng Baligot, 45. Sa sunod, gawin ko isang oras. Pagdating ko doon, late pa rin. Isipin mo, bahay lang yun. You cannot tell about time. Kasi hindi mo hawak yung kalye. Yung isip mo, okay yan. Total, 11 naman ng tanghali. Walang tao dyan. Ganon din po mga kapatid. We have so many time na nasasayang. Sa gadgets natin, television, sa chismisan, di ba? So many. Pero yung time na in-invest natin na mag-soul winning tayo, di ba? Kaya yun po yung ginagawa natin ngayon. Hindi na natin problema, Pastor, ang layo naman nun. Hindi na natin madala yan dito eh. Di ba? Lalayo. No. May mga plano ang Diyos niyan eh. Minsan nga, hindi ko rin maintindihan eh. Akala nyo, naiintindihan ko? Hindi. Sabihin nyo, ba't may nagagawa natin yan, Pastor? Gawin lang natin. Di ba? Oh. Who knows? May tawagin ng Diyos dyan. Pag sulwining mo, biglang yung people na masulwiningan mo, Pastor, brother, gusto ko rin magpastor. Pambihira, no? Oh. Hindi natin na alam eh. So, ang trabaho lang natin, magasik lang tayo. Kasi, ngayon, Diyos po ang bahala doon, palaguin yung mga binhing yun. At least, instrumento po tayo, mga kapatid. Amen? Kaya, yun po yung gawin natin. Because, souls are eternal. Souls are important to God. Because Jesus paid the high price. Tumayo po tayo, at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala mula sa inyong salita. We have paid so much for our Wi-Fi. We have paid so much for our electricity. We have paid so much for our food, our transportation. We have paid so much for our beauty, for our health. But have we paid for the souls of men? Yung ba yung friend mo, sahod mo naman, dinala mo siya doon sa coffee shop, dinala mo sa fast food, and you try to share the Word of God. Ikaw naman ay lagi lakwatsero. You like to travel. Niyaya mo na ba yan? Travel with you and share the Word of God. Ang daming avenues na pwede tayong magpagamit sa Diyos. So if God is reminding you about the souls, that there will be a spark in our heart, there will be a fire in our hearts, there will be a desire in our hearts to reach out. Kasi yun po yung bilin ng Panginoon sa atin, to reach out souls. Kaya minsan kumakanta tayo, kinakanta natin sa mga special number, my house is full, but my field is empty. Who will go? Who will go? Kung mga kanta natin ng mga Tagalog version, kailan pa ibibigay ang buhay natin? Kailan tayo mapapagamit sa Diyos? Di ba habang may buhay, habang may lakas, mapapagamit tayo sa Diyos? So if you are reminded by God today, by God's Word, you are free to kneel down and talk to the Lord in prayer right now. Sige po, mabdel.
Thank you, Father, for your words tonight. I pray, dear Father, na kayo pong patuloy na kumilos sa puso't isa sa bawat isa sa amin, O Diyos. Thank you for your reminders to us. Bless your people. Those who are studying, give them knowledge and wisdom. Hari nawa, O Diyos, ay marami pang magsuko ng buhay to study Bible school. At dalayan ko rin po na pagpalain nyo rin po yung mga ladderized students po namin. And I am looking forward, O Father, na yung saturation team, marami po mga volunteers dyan. So, bigyan niyo po kami ng transportation, O Father. At bless us. At hari nawa, gamitin niyo po ang mga anak po ninyo. Yung mga nasa pagtrabaho, pagpalain niyo po sila, nanghihina, palakasin, makaramdaman, pagalingin. At yung may mga negosyo, bless them, O Father. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Makita niyo na bawat isa sa amin ay tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dalangin pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. God bless us all. Tawagin natin si Brother Harvey to please come to lead us in prayer.